Hi guys, magandang araw. Nakikita nyo ba yan? Nakakatakam diba? Gagawin nga natin itong dragon fruit na masarap na dessert. Nakita ko nga yan sa lamesa ng auntie ko, may 3 dragon fruit, kaya naman hiningi ko na lang yung isa. Tara at samahan nyo akong gumawa nitong masarap na dessert. Una nga natin gagawin ay lulutuin na nga natin tong gelatin. Naglagay nga lang ako dyan ng 5 cups na tubig. Sunod naman ay ibuhos na natin itong isang sachet na powdered gelatin. Naglagay rin pala ako ng 3 kutsarang asukal. At halu-haluin nga lang natin yan ng mabuti bago natin isalang. Pagkatapos nga nating haluin ay isalang na nga natin, tapos antayin natin kumulo. Madali lang naman ang pagluto nitong gelatin. Kapag nga kumulo na katulad ng ganito ay pwede mo na nga yang hanguin. At isalin na nga natin dito sa malinis na lalagyan ng ating nilutong gelatin. Set aside muna natin, tapos lulutuin naman natin itong sago. Eto nga at kumukulo na yung tubig, pwede na natin ilagay yung sago. At habang niluluto ko yung sago, heto at hiniwa-hiwa ko na nga itong dragon fruits. Hindi ko na nga lang na-videohan. After ko nga mahiwa lahat ng ating ingredients na gagamitin, heto nga at paghahalu-haluin na nga natin. Inuna ko na nga itong gelatin, sinunod ko naman itong cheese. At syempre sinunod ko na nga rin itong dragon fruits. Napakaganda nga ng kulay nitong dragon fruits at talaga namang nakakatakam tingnan. At syempre para mas lalong sumarap ay lalagyan natin yan ng 2-in-1 kremsada. Bahala na nga po kayo kung anong brand na gusto nyong ilagay. Haluin nga lang natin yan. Muntik ko na nga palang makalimutan itong sago, buti na nga lang at naalala ko. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa mag-well combine. After na nating mahalo yan at mag-well combine na ay pwede na natin yan i-transfer sa lalagyan na may takip. At pag naisali na nga natin sa ating mga lalagyan na may takip ay ilagay muna natin sa ref. Mas masarap ngang kainin kapag nga malamig. So ayun lang mga guys, maraming salamat sa panonood. Bye! God bless po sa ating lahat.